Ipinagkanulo ng asawa't kaibigan, itinapon sa gitna ng unos, habang sa loob ng mansyon, nagdiriwang ang mga traidor. Ang huling salitang kanyang narinig, "Wala kang halaga sa akin!" Ngunit ang perlas na kanilang dinurog ay muling nabuo sa ilalim ng dagat ng panahon, mas matigas, mas maningning. Nagbabalik siya hindi para maghigante, kundi para bawiin ang tibok ng kanyang puso. Ngunit paano mo babawiin ang isang anak na hindi ka nakilala? Huwag kang mag-alala, Amara. Ang isang perlas na galing lamang sa putikan ay habang buhay mananatiling may bahid ng puti. Hinding-hindi siya magiging karapat-dapat sa pangalang San Jose. Ang boses ni Doña Imelda San Jose ay kasing talim ng bubog at bumaon ito sa puso ni Luwalhati na tila isang punyal. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto ng aklatan. Ang katawan ay nanigas na parang bato. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang isang maliit na kahon na binalot sa telang seda. Sa loob niyon ay ang sagot sa lahat ng kanyang mga dasal. Ang susi na sa wakas ay bubuksan ang puso ng kanyang biyenan. Ang patunay ng kanyang pagmamahal para kay Yero. Ang positive pregnancy test. Ang kanilang magiging anak. Kanina lang, ang buong mansyon ay tila umaawit kasabay ng kanyang kaligayahan. Ang amoy ng kanyang nilulutong paboritong kare-kare ni Yero ay bumabalot sa hangin. Ang bawat sulok na kanyang tinitingnan ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na kanilang binuo. Ngunit sa isang iglap, ang matamis na halimuyak ay napalitan ng lason. Ang mga pangarap ay naging mga salamin na unti-unting nagkakalamat. I understand, tita. I'm just so worried for Yero. Ang malambing na sagot ni Amara, ang kanyang matalik na kaibigan na may halong pekeng pag-aalala. The evidence is just too much. I saw them with my own 2 eyes. Ang sakit isipin na nagawa ito ni Lua sa pinsan ko. Ang dibdib ni Luwalhati ay biglang sumikip. Nahihirap ang huminga. Anong ebidensya? Anong kasinungalingan ang tinatahi ng mga taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng silid na yon? At pagkatapos, narinig niya ang boses na kaya magpatigil ng kanyang mundo. Ang boses ni Yero. Ipinahiya niya ang buong pamilya. Sabi ni Yero, ang bawat salita ay isang dagok na mas masakit pa sa sampal. Walang pag-aalinlangan, walang pagtatanggol. Tanging malamig at matigas na paghatol. Hindi na niya kaya. Ang kahon sa kanyang kamay ay biglang bumigat na parang tingga. Kinipon niya ang lahat ng natitirang lakas at marahang itinulak ang mabigat na pinto. Ang 3 tao sa loob ay napalingon sa kanya. Si Doña Imelda na may mapanuring tingin. Si Amara na may pagkukunwaring gulat sa kanyang mga mata. At si Yero, ang kanyang asawa, na tumingin sa kanya na parang isa siyang estranjero. Yero! Nagsimula si Luwalhati. Ang kanyang boses ay basag. Itinaas niya ang maliit na kahon, ang kanyang huling pag-asa. May sorpresa ako sa'yo. Para sa atin. Lumapit siya. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Ngunit bago pa man niya maabot ang kanyang asawa, hinarang siya ni Amara. Lua, please, don't make things harder for him. Anong sinasabi mo? Tanong ni Lua. Ang kanyang mga mata ay nagpupumiglas na huwag lumuha. Tumingin siya kay Yero. Hindi totoo ano man ang sinasabi nila. Mahal kita, alam mo yan? Itinuro ni Yero ang mga litrato na nakakalat sa mesa. Mga larawang malabo at ang gulong tuso na nagpapakita sa kanya na may kasamang ibang lalaki, ang karibal ni Yero sa negosyo. Pagkatapos ng lahat ng ito, may lakas ka pa ring tumingin sa akin at magsinungaling? Hindi yan totoo! Sigaw ni Lua. Patibong yan, Yero! Maniwala ka sa akin! Sa kanyang desperasyon, binuksan niya ang kahon at inilabas ang pregnancy test. Ipinakita niya ito kay Yero.
ang 2 linyang kulay rosas na sumisimbolo sa kanilang pag-ibig. Magiging magulang na tayo, Hiro. Magkakaanak na tayo. Sandaling natahimik ang silid. Nakita ni Luwalhati ang isang kislap ng pagkalito sa mga mata ni Hiro. Ngunit bago pa man ito mamukadkad bilang pag-asa, nagsalita si Doña Imelda. At paano kami nakakasiguro na dugo ng isang San Jose ang dinadala mo sa iyong sinapupunan? Ang mga salita ay tumusok ng malalim. Ang pag-asang kumislap sa mga mata ni Hiro ay namatay. Napalitan ng apoy ng galit at pagkasuklam. Bigla niyang itinulak ang kamay ni Luwalhati. Ang pregnancy test ay lumipad sa hangin bago bumagsak sa marmol na sahig. Ang plastik na katawan nito ay nabasag sa dalawa. Ang 2 linyang simbolo ng buhay ay tila isang biro na ngayon. Hindi ko anak yan! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Hiro sa buong silid. Bawat pantig ay isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng kanilang pagsasama. Mula sa mesa, kinuha niya ang isang folder at ibinato ito sa paanan ni Luwalhati. Kumalat ang mga papel sa sahig. Divorce papers. Ang kanyang lagda ay naroon na. Umalis ka sa bahay na ito. Utos ni Hiro. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit na hindi na niya makilala. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Tila nabingi si Luwalhati. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang tanging nakikita niya ay ang basag na pregnancy test sa sahig sa tabi ng mga papel na wawasak sa kanyang buhay. Narinig mo ang anak ko, sabi ni Doña Imelda. Lumapit at marahas na hinawakan ang braso ni Luwalhati. Wala ka ng lugar dito. Kinaladkad siya ng matanda palabas ng aklatan, palabas ng kanilang silid, patungo sa malaking pinto ng mansyon. Hindi lumaban si Luwalhati. Wala nang natirang lakas sa kanya. Ang kanyang katawan ay manhid. Ang kanyang kaluluwa ay durog na durog. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana. Binuksan ng isang katulong ang pinto. Ang malamig na hangin at ulan ay sumalubong sa kanya. Itinulak siya ni Doña Imelda palabas. Huwag na huwag ka nang babalik. Ang huling sinabi nito bago isara ang pinto ng malakas. Ang bigat ng pagsasara ng pinto ay yumanig sa buong pagkatao ni Luwalhati. Napaluhod siya sa basang lupa sa labas ng gate. Ang kanyang damit ay agad na nababad ng ulan. Ang mga ilaw mula sa mansyon ay nagniningning ng mainit at maliwanag, isang malupit na paalala ng paraisong ipinagkait sa kanya. Dinampot niya mula sa putikan ang 2 basag na piraso ng pregnancy test. Pinagsiklop niya ang kanyang mga palad sa paligid nito na parang kaya pa niyang pagdugtungin ang kanyang nawasak na pangarap. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luhang walang tigil sa pag-agos. Nasa loob ng mga pader na yon ang kanyang buhay, ang kanyang pag-ibig, ang ama ng kanyang anak. At siya, nasa labas, itinapon na parang basura. Paano? Paano nangyari ang lahat ng ito? Ang ulan ay hindi lamang tubig na bumabagsak mula sa langit. Para kay Luwalhati, ang bawat patak ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat, malamig at malupit. Naglalakad siya sa gilid ng highway na bumabaybay sa dalampasigan. Ang kanyang mga yapak ay mabigat at walang patutunguhan. Ang bawat hagupit ng hangin ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat masasakit na salitang binitiwan ni Hiro. Ang dating mainit na yakap ng kanyang asawa ay napalitan ng nanunuot na ginaw ng gabi. Ang dagat sa kanyang tabi ay nagnangalit. Ang mga alon ay humahampas sa mga malalaking bato. Lumilikha ng puting bula na tila nagpupuyos sa galit. Hindi na maramdaman ni Luwalhati ang kanyang mga paa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pintig sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang munting buhay na itinuring na basura ng sarili nitong ama. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ang munting nilalang mula sa bagsik ng kalikasan. Kaya natin ito, anak.
Bulong niya sa gitna ng dagundong ng kulog. Hindi kita iiwan. Ngunit ang tadhana ay tila may iba pang plano. Isang nakasisilaw na liwanag mula sa isang sasakyang mabilis na tumatakbo ang bumulaga sa kanya. Dahil sa dulas ng kalsada at sa labis na panghihina, nawala ng balanse si Luwalhati. Ang lupa sa gilid ng highway ay gumuho dahil sa lambot mula sa ulan. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang huling narinig niya ay ang sarili niyang tinig na tumatawag sa pangalan ng anak, bago siya tuluyang nilamon ng madilim at malamig na yakap ng karagatan. Ang sumunod na nadama niya ay hindi na sakit, kundi isang kakaibang katahimikan. Nang muling magbukas ang kanyang mga mata, ang unang bumati sa kanya ay hindi ang malupit na ulan, kundi ang amoy ng pinakuluwang dahon ng bayabas at ang halimuyak ng sariwang dagat. Ang paligid ay hindi na ang malamig na marmol ng mansyon, kundi ang mga dingding na yari sa sawale at kawayan. Ang liwanag ng araw ay marahang sumisilip sa siwang ng bintana, nagbibigay ng init sa kanyang nanunuyot na balat. Gising ka na pala, Hiha? Isang malambing na boses ang bumasag sa katahimikan. Isang matandang babae na may mga linyang ukit ng panahon sa kanyang mukha, ngunit may mga matang puno ng kabutihan ang lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Siya si Tia Rosita. Nasaan ako? Ang anak ko? Ang unang tanong ni Luwalhati, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Sinubukan niyang bumangon, ngunit mabilis siyang pinigilan ng matanda. Dahan-dahan lang, Luna, sabi ni Tia Rosita, gamit ang isang pangalang hindi pamilyar kay Luwalhati. Nasa ligtas kang lugar. Natagpuan ka naming palutang-lutang sa dalampasigan 3 araw na ang nakalilipas. Himala ng poong may kapal na nakaligtas ka, lalo na ang batang nasa loob mo. Nakahinga ng malalim si Luwalhati. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat. Hinawakan ni Tia Rosita ang kanyang kamay. Ang init nito ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Kailangan mong magpalakas, anak. Kumain ka muna ng sabaw, sabi ni Tia Rosita habang inaalalayan siyang humigop. Habang hinihigop ang mainit na sabaw, isang butil lang luha ang pumatak sa mangkok. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng payak na kabutihan mula sa isang estranjero na nagparamdam sa kanya na may halaga pa siya sa mundong ito. Ang simpleng sabaw na iyon ay mas masarap pa sa anumang hiningi niyang pagkain sa mansyon ng mga San Jose. Lumipas ang ilang araw at habang unti-unting bumabalik ang lakas ni Luwalhati, narinig niya ang isang balita mula sa lumang radyo ni Tia Rosita. Ang boses ng tagapagbalita ay tila isang hatol mula sa kabilang buhay. Ang bangkay ni Luwalhati San Jose ay hindi pa rin natatagpuan matapos ang trahedya sa Coastal Road. Idineklara na ng mga otoridad at ng pamilya San Jose na siya ay pumanaw na. Isang pribadong misa ang gaganapin para sa kanyang alaala. Natahimik ang buong silid. Tumingin si Luwalhati sa malayo, sa asul na karagatan na muntik nang maging libingan niya. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang puso. Kung patay na si Luwalhati para sa kanila, hahayaan niyang manatiling ganoon ang katotohanan. Tia Rosita, tawag niya sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong layunin. Mula ngayon, ang pangalan ko ay Luna. Ang babaeng nakilala ninyo sa dalampasigan ay wala na. Anong balak mo, Luna? Tanong ni Tia Rosita na may pag-aalala. Hinawakan ni Luwalhati ang kanyang tiyan. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Bubuhayin ko ang anak ko sa malayo sa kanila. At balang araw, babalik ako. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng mas matigas pa sa pinakamahal na perlas.
Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, may isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Paano siya magsisimulang muli nang walang kahit na anuyaman o koneksyon? At sino ang mga taong nakita ni Tia Rosita na umaalikid sa dalampasigan ilang araw matapos siyang matagpuan? Nakatingin si Luna sa malayo, habang ang tunog ng mga alon ay tila isang pangako ng pagbabalik. Ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang sa ilalim ng bagong pangalan, sa ilalim ng bagong liwanag. Ang bawat perlas ay nagsisimula sa isang sugat. Isang butil ng buhangin na pumasok sa loob ng talaba, nagdulot ng hapdi at dahan-dahang binalot ng nacre hanggang sa maging isang maningning na hiyas. Ganito rin ang naging buhay ni Luna sa nakalipas na 5 taon sa Lamon Bay. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata ay naging pundasyon ng kanyang katatagan. Ang bawat hapdi ng pagkakaulila sa kanyang anak ay naging inspirasyon sa kanyang mga disenyo. Nakatayo si Luna sa gitna ng kanyang maliit na pearl farm. Pinapanood ang pagsikat ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa ibabaw ng kalmadong dagat. Hindi na siya ang mahiyaing babaeng madaling saktan. Ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw at ang kanyang mga mata ay may lalim na tanging ang mga nakaranas ng matinding bagyo ang nagtataglay. Luna, may dumating na sulat mula sa Maynila. Tawag ni Tia Rosita habang naglalakad sa mahabang tulay na kawayan. Ang matanda ay nanatiling kanyang gabay at lakas sa loob ng 5 taon na iyon. Kinuha ni Luna ang sobre at binasa ang nakasulat sa itaas. San Jose Corporation. Ang pangalang yon ay tila isang kuryenteng gumising sa mga alaala niyang pilit na ibinaon. Take over notice, maikli niyang sagot. Ang kanyang boses ay walang bakas ng takot. Gusto nilang bilhin ang lahat ng maliliit na farm dito sa baybayin para sa kanilang expansion. Isang malaking korporasyon na walang pakialam sa mga maliliit na tao. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Tia Rosita na may halong kaba. Hindi ko ibibigay ang Lamon Bay, Tia. Ito na ang huling piraso ng aking pagkatao. Ito ang nagligtas sa akin, sabi ni Luna habang tinititigan ang malawak na karagatan. Habang nangyayari ito sa Lamon Bay, sa isang mataas at malamig na opisina sa Makati, nakaupo si Hiero San Jose sa harap ng kanyang malawak na bintana. Ang kanyang muka ay tila inukit sa bato. Gwapo, ngunit walang emosyon. Sa loob ng 5 taon, naging mas matagumpay ang San Jose Corporation. Ngunit ang puso ni Hiero ay naging mas madilim at mas mapag-isa. Bumukas ang pinto at pumasok si Amara. Suot ang isang mamahaling damit at isang ngiting tila nakadikit na sa kanyang muka. Hiero, darling, don't forget the charity event tonight. We need to show the board that we are ready for the Crown Jewel project. I know, Amara. Don't remind me, sagot ni Hiero. Hindi man lang ito tinitingnan. Daddy! Isang maliit na tinig ang bumasag sa tensyon. Pumasok ang isang batang lalaki na may kulot na buhok at malalaking mata na tila may dalang sariling liwanag. Siya, si Sol. Nang makita ang bata, bahagyang lumambot ang mga mata ni Hiero. Binuhat niya si Sol at pinaupo sa kanyang kandungan. Kumusta ang school, Sol? Fine po, Daddy. I drew the ocean today. Look! Ipinakita ng bata ang isang drawing ng asul na dagat na may isang malaking perlas sa gitna. Sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, ang drawing na iyon ay nagpadala ng kurot sa puso ni Hiero. Pinangalanan niyang Sol ang bata, ang araw, dahil ito ang tanging liwanag na natira sa kanyang buhay matapos ang madilim na gabi 5 taon na ang nakalilipas. Kahit na sinabi ng kanyang ina na ang bata ay hindi sa kanya, hindi niya natis na iwanang ito sa orphanage. May kung anong puwersa na nagtulak sa kanya na kupkupin ang bata, isang desisyong hanggang ngayon ay hindi niya maipaliwanag. Samantala,
sa Lamon Bay, nagbubukas si Luna ng isang lumang magazine na dinala ni Tia Rosita mula sa bayan. Ito ay isang society magazine tungkol sa mga makapangyarihang pamilya. Sa isang pahina, nakita niya ang larawan ng isang bata sa isang charity event. Huminto ang mundo ni Luna. Ang bata sa larawan ay may mga matang eksaktong katulad ng sa kanya. Ang hugis ng labi, ang paraan ng pagngihiti, lahat ay pamilyar. Ito ang golden moment na tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang mukha ng bata sa papel. Isang pakiramdam na matagal na niyang pinigilan ang biglang sumabog sa kanyang dibdib. Isang koneksyon na hindi kayang putulin ng anumang distansya o kasinungalingan. Anak? Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pananabik. Buhay ka? Buhay ang anak ko. Ang kanyang galit laban sa mga San Jose ay napalitan ng isang bago at mas matinding apoy. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtatanggol sa kanyang farm. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang puso. Luna, okay ka lang ba? Tanong ni Tia Rosita nang makitang tulala ang dalaga. Ipinakita ni Luna ang magazine. Iya, kailangan kong manalo sa bidding para sa Crown Jewel Project. Kailangan kong makabalik sa Maynila. Kailangan kong makaharap ang lalaking nagtapon sa amin. Ngunit mapanganib, Luna. Kapag nalaman nilang ikaw si Luwalhati, wala na si Luwalhati, Tia. Putol ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na walang sinuman ang makakapigil. Ang haharap sa kanila ay ang babaeng nilika ng kanilang kalupitan. At bibilangin ko ang bawat luhang pumatak sa akin para ibalik sa kanila. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Luna. Bakit pinangalanan ni Hierro ang bata na Sol? Isang pangalang noon pa man ay pinangarap nilang dalawa para sa kanilang magiging anak. Isa ba itong huling bakas ng pagmamahal o isang malupit na paalala ng kanyang pagkakamali? Habang ang gabi ay bumabalot sa Lamon Bay, isang anino ang nakita ni Tia Rosita na nakatayo sa dulo ng pier nakatingin sa direksyon ng Maynila. Ang bagyo ay muling namumuo, ngunit sa pagkakataong ito, si Luna na ang magiging sentro nito. Ang bawat hakbang sa makintab na marmol na sahig ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila isang pakikipagdigma sa kanyang sariling mga paa. 5 taon na ang nakalilipas nang huli siyang tumapak sa mundong ito. Isang mundong puno ng kinang ngunit walang puso. Ngayon, suot ang isang simpleng asul na gown na kulay ng malalim na dagat sa gabi, hindi na siya ang mahiyaing si Luwalhati. Siya na si Luna Valeriano, ang misteryosong may-ari ng Lamon Bay Pearl Farm. Ang kanyang tanging palamuti ay ang isang kuwintas ng itim na perlas, ang luha ng dagat na siya mismo ang nag-ani at naghubog. Ang bawat perlas ay simbolo ng bawat gabi ng kanyang pag-iyak at bawat araw ng kanyang pagtitiis. Sa kabilang dulo ng silid, na paliligiran ng mga negosyante at mamamahayag, nakatayo si Hierro San Jose. Mukhang hindi tumanda ang lalaki. Sa halip, ay naging mas matikas at mas makapangyarihan ang dating nito. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, napansin ni Luna ang isang uri ng kapaguran na tila hindi kayang itago ng kanyang mamahaling tuksido. Are you okay, Luna? Bulong ni Tia Rosita na kasama niya bilang kanyang assistant, suot ang isang disenteng terno. I'm fine, Tia. Handa na ako. Sagot ni Luna kahit nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang magsimula ang formal na pagpapakilala sa mga bidder para sa Crown Jewel Project, isa-isang tinawag ang mga pangalan. Nang mabanggit ang Luna Valeriano ng Lamon Bay, dahan-dahang naglakad si Luna patungo sa gitna ng entablado. Ramdam niya ang titig ni Hierro. Isang titig na tila sumusuri, tila naghahanap ng isang bagay na matagal nang nawala. Ang katahimikan sa silid ay naging bingi
Tanging ang tunog na kanyang sariling paghinga ang kanyang naririnig. Nang matapos ang programa, nagsimula ang cocktail hour. Hindi nagtagal at lumapit sa kanya ang magkaparehang matagal na niyang pinaghahandaang makaharap, si Yero at Amara. Miss Valeriano, simula ni Yero. Ang boses nito ay pamilyar na pamilyar, tila isang luma at masakit na awitin na muling tumugtog sa kanyang pandinig. I must say, your reputation precedes you. Your black pearls are quite unique. Tumingin si Luna ng diretsyo sa mga mata ni Yero. Walang kaba, salang pag-aalinlangan. Salamat, Mr. San Jose. Ang mga perlas na ito ay hindi lamang basta hiyas. Sila ay bunga ng matinding pressure at mahabang panahon sa kadiliman. Doon sila kumukuha ng kanilang tunay na ningning. Bahagyang kumunot ang noo ni Yero. May kung anong kislap sa kanyang mga mata. Isang halo ng pagkalito at paghanga. Mayroon kang paraan ng pagsasalita na nagpapaalala sa akin ng isang tao. Bago pa man makasagot si Luna, sumingit si Amara habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Yero. Darling, everyone has their own style. Miss Valeriano, I'm Amara, Yero's fiancé. Your farm in Lemon Bay is quaint, but we are looking for something more prestigious for the crown jewel. Tumingin si Luna kay Amara, ang babaeng itinuring niyang kapatid ngunit naging ahas sa kanyang buhay. Ang prestige, Miss Amara, ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, kundi sa katapatan ng bawat piraso. Ang isang pekeng hiyas, gaano man ito kakinang, ay hinding-hindi magkakaroon ng tunay na halaga. Sandaling naging tensyonado ang kapaligiran. Nakita ni Luna ang pagkailang sa mga mata ni Amara na tila natamaan sa kanyang sinabi. Ito ang kanyang golden moment. Ang makitang muli ang takot sa mga mata ng babaeng sumira sa kanya habang siya ay nakatayo ng may danggal. I agree. Sabi ni Yero, ang kanyang tingin ay hindi pa rin umaalis sa mukha ni Luna. Beauty is nothing without integrity. Sa sandaling iyon, isang maliit na bata ang lumapit sa kanila. Hinahabol ang isang robot na laruan. Daddy, look! I fixed it! Huminto ang mundo ni Luna, si Sol. Sa personal, mas lalong kitang-kita ang pagkakahawig ng bata sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay automatikong gustong humawak sa bata, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang sakit ng pangungulila ay tila isang malaking alon na muling humampas sa kanyang dibdib. Yumuko si Yero at binuhat ang bata. Sol, meet Miss Luna. She makes the beautiful pearls I told you about. Tumingin si Sol kay Luna at isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Hi, Miss Luna! You look like a princess from my book! Halos mabulunan si Luna sa pigil na emosyon. Hello, Sol. Ang galing mo namang mag-ayos ng laruan. Daddy says I should be strong and smart like him. Masayang sagot ng bata. Tumingin si Luna kay Yero at sa isang saglit, ang galit niya ay nahaluan ng paggalito. Kung naniniwala si Yero na hindi niya anak si Sol, bakit parang mahal na mahal niya ito? Bakit parang ibinibigay niya ang lahat sa batang ito? Miss Valeriano, are you all right? Tanong ni Yero nang mapansing namumula ang mga mata ni Luna. Opo. Napuwing lang siguro ako. Pagsisinungaling ni Luna habang mabilis na nag-iwas ng tingin. Yero, we have to go. The board is waiting for us in the VIP room. Pagmamadali ni Amara, halatang hindi komportable sa atensyong ibinibigay ni Yero kay Luna. Tumango si Yero, ngunit bago siya umalis, muli siyang lumingon kay Luna. I hope to see more of your work, Miss Valeriano. There is something about you. Something very familiar. Naiwan si Luna na nakatayo habang pinapanood ang paglayo ng tatlo.
Ang init ng titig ni Hiyero at ang ngiti ni Sol ay tila isang selyo sa kanyang puso. Nakita mo na siya, Luna? Anong nararamdaman mo? Tanong ni Tija Rosita sa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Luna, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Mas matindi na ngayon ang laban, Tija, dahil alam ko na ngayon, hindi lang ang farm ko ang kailangan kong iligtas. Kailangan kong bawiin ang anak ko mula sa mga taong nadnako sa kanya sa akin. Ngunit isang bagong panganib ang naghihintay. Napansin ni Luna na habang papalayo sila, may isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang palihim na kumukuha ng kanyang larawan mula sa malayo. Sino ang lalaking ito? At bakit tila pamilyar ang kanyang mga kilos? Ang cliffhanger. Habang naglalakad si Luna palabas ng ballroom, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang lumang pangalan mula sa dilim ng parking lot. Lualhati? Ikaw ba yan? Ang boses na yon ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa gitna ng mainit na gabi. Nanigas si Luna, ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa kanyang mamahaling clutch bag. Dahan-dahan siyang lumingon, pilit na pinapakalma ang bawat kalamnan sa kanyang mukha. Sa anino ng isang malaking poste ng ilaw, nakatayo ang isang matandang lalaki na may suot na uniforme ng driver. Si Mang Teban. Siya ang dating driver ni Hiyero, ang tanging tao sa mansyon na nagpakita ng kaunting malasakit kay Lualhati noong siya ay hinahamak pa ng lahat. Lualhati, ikaw nga ba yan, Hiya? Ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at hindi makapaniwalang kagalakan. Huminga ng malalim si Luna. Iumanhin po ninyo, baka nagkakamali kayo ng taong kinakausap. Ako si Luna Valeriano. Hindi ko po kilala ang Lualhati na sinasabi ninyo. Ngunit ang iyong mga mata, ang paraan ng iyong pagtayo, pagpipilit ni Mang Teban, humahakbang palapit. Patay na ang lahat ng balita tungkol sa iyo. Ngunit palagi kong ipinadarasal na sana ay nakaligtas ka. Ang mga patay ay hindi na nagbabalik, Mang Teban. Ang seryosong sagot ni Luna. Ngunit ang pagbanggit niya sa pangalan ng matanda ay isang malaking pagkakamali. Natigilan si Mang Teban. Paano mo nalaman ang pangalan ko, Hiya? Isang mabilis na kaba ang dumaan sa dibdib ni Luna. Narinig ko po ang pagtawag sa inyo ng ibang mga driver kanina. Ipagpatawad ninyo, kailangan ko nang umalis. Mabilis na sumakay si Luna sa naghihintay na sasakyan, iniwan ang matandang nakatayo sa dilim, tila nakakita ng isang bulto. Habang tumatakbo ang sasakyan, tiningnan ni Luna ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay matatag, ngunit sa loob, ang bawat pader na kanyang itinayo ay tila unti-unting nangiinig. Ang pagbabalik sa Maynila ay hindi lamang pakikipaglaban sa kanyang mga kaaway, kundi pakikipaglaban din sa mga taong naging mabuti sa kanya. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga San Jose, ang gabi ay hindi rin payapa. Sa loob ng malawak na master bedroom, nakatayo si Amara sa harap ng kanyang vanity mirror, marahas na tinatanggal ang kanyang mga alahas. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa galit at hinala. Hero, hindi mo ba napapansin? Tanong ni Amara habang nakatingin sa refleksyon ni Hero na nakaupo sa dulo ng kama, tila malayo ang iniisip. Ang alin, Amara? Walang ganang tanong ni Hero. Ang Luna na yon! Ang paraan ng pagtingin niya sa'yo, ang paraan ng pakikipag-usap niya, para siyang multo ni Lualhati. Halos isigaw ni Amara ang pangalan ng babaeng 5 taon na niyang pilit na binubura sa mundo. Bagyang kumunot ang noo ni Hero. Patay na si Lualhati, Amara. Huwag mong bigyan ng malisya ang bawat taong makakaharap natin. Miss Valeriano is a professional designer. Yun lang yon. Professional? O isang impostora na gustong sumira sa atin? Lumapit si Amara kay Hero at hinawakan ang balikat nito. Tingnan mo kung paano siya tumingin kay Sol kanina.
Para siyang nagnanakaw ng sandali. Yero, kailangan nating malaman kung sino talaga siya bago natin ibigay ang proyektong ito sa kanya. Hindi sumagot si Yero. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses ni Luna kanina. May isang tono doon, isang pait na nahaluan ng tamis, na tila isang sugat na muling bumukas. Kinabukasan, isang mahalagang pagpupulong ang naganap sa opisina ng San Jose Corporation. Inimbitahan ni Yero si Luna upang ipakita ang mga sample ng perlas para sa crown jewel. Pumasok si Luna sa opisina na may dalang isang maliit na velvet case. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi lamang si Yero ang naroon. Nakaupo sa isang maliit na sofa sa sulok si Sol, abala sa paglalaro ng kanyang mga blocks. Miss Valeriano, pasensya na kung narito si Sol. Wala siyang pasok sa school at gusto niyang sumama sa akin. Paliwanag ni Yero habang pinapaupo si Luna. Walang anuman, Mr. San Jose. Masaya akong makita siyang muli. Sagot ni Luna, habang ang kanyang puso ay tila isang munting ibon na gustong lumipad patungo sa bata. Habang ipinapaliwanag ni Luna ang mga katangian ng bawat perlas, dahan-dahang lumapit si Sol sa kanila. Miss Luna, look! I made a castle for your pearls! Ito ang kanyang golden moment. Lumuhod si Luna sa harap ng bata upang mapantayan ang taas nito. Ang amoy ni Sol, ang amoy ng pagkabata at gatas, ay nagdala sa kanya ng isang matinding bugso ng emosyon. Ang ganda naman ng castle mo, Sol! Gusto mo bang lagyan natin ng isang espesyal na hiya sa taas? Kinuha ni Luna ang isang maliit, puti at makinang na perlas mula sa kanyang case at inilagay ito sa tuktok ng blocks ni Sol. Ang mga mata ng bata ay nanlaki sa tuwa. Wow! Thank you, Miss Luna! You're the kindest lady I've ever met! Ang sabi ni Sol bago biglang yumakap sa leeg ni Luna. Ang yakap na iyon ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong pagkatao ni Luna. Ang munting braso ni Sol sa kanyang leeg ay ang tanging bagay na gusto niyang maramdaman habang buhay. Ipinikit ni Luna ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang bawat segundo ng yakap ng kanyang tunay na anak. Nakatingin lamang si Yero sa kanila mula sa kanyang mesa. May isang kakaibang pakiramdam na gumugulo sa kanya. Bakit parang napaka-natural na eksenang yon? Bakit parang doon talaga nararapat ang bata sa mga bisig ng babaeng ito? Ngunit ang katahimikan ay binasag ng biglang pagbukas ng pinto. Pumasok si Amara at nang makita ang eksena, ang kanyang mukha ay agad na naging kasing pula ng kanyang lipstick. Sol, get away from her! Sigaw ni Amara habang mabilis na kinuha ang bata mula kay Luna. Di ba sabi ko sa'yo, don't talk to strangers? But Miss Luna is nice, Mom. Ang maktol ni Sol, tumingin si Amara kay Luna nang may matinding poot. Miss Valeriano, baka nakakalimutan ninyo na nandito kayo para sa negosyo, hindi para makipaglaro sa anak ko. Kung gusto ninyo mag-alaga ng bata, kumuha kayo ng sarili ninyo. Ang bawat salita ni Amara ay tila isang taga sa puso ni Luna. Isang malupit na paalala na ang kanyang anak ay itinuturing na pag-aari ng kanyang kaaway. Tumayo si Luna nang may danggal. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ipagpatawad ninyo, Miss Amara, minsan, ang mga bata ay mas marunong makaramdam ng tunay na kabutihan kaysa sa mga matatanda. Salamat sa oras ninyo, Mr. San Jose. Mabilis na lumabas si Luna ng opisina. Ngunit bago siya makalayo, hinarang siya ni Amara sa hallway kung saan walang ibang nakakakita. Huwag kang umarte na parang hindi kita kilala, bulong ni Amara. Ang kanyang mukha ay nasa harap na mismo ng kay Luna. Hindi ko alam kung paano ka nabuhay, lualhati, pero tandaan mo ito. Ako ang legal na asawa ni Yero sa papel at sa puso niya. At si Sol? Si Sol ay kailanman hindi magiging sayo. Kung ayaw mong mabulok sa kung anong butas ka man nanggaling,
Lumayo ka sa pamilya ko. Cliffhanger. Sa halip na matakot, dahan-dahang lumapit si Luna sa tenga ni Amara at bumulong. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa mula sa kabilang buhay. Ang mga ninakaw na hiyas, Amara, ay palading naghahanap ng daan pabalik sa tunay nilang may-ari. At ang mga lihim? Ang mga lihim ay hindi kailanman nananatiling nakabaon, lalo na kung ang lupang pinagtabunan mo ay puno na ng dugo. Naiwang nangiinig sa takot at galit si Amara habang pinapanood ang paglakad ni Luna palayo. Sa kanyang kamay, hawak ni Amara ang isang piraso ng buhok ni Luna na palihim niyang nakuha sa opisina. "Dante!" tawag ni Amara sa kanyang cellphone. "I need a DNA test na yon din." "Hindi ka pwedeng gumalik. Patay na ang babaeng minahal ko. At ang mga alaala niya ay hindi dapat dinudungisan ng isang estrangerong katulad mo." Ang boses ni Yero ay malamig pa, sa hanging umiihip sa rooftop garden ng San Jose Building. Nakatayo siya sa harap ni Luna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at isang uri ng sakit na tila matagal nang ibinaon, ngunit muling hinukay ng presensya ng babaeng nasa kanyang harap. Nakatitig lamang si Luna sa malawak na tanawin ng lusod. Ang mga ilaw sa ibaba ay tila mga bituing nalaglag sa lupa. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang drawing. Ang drawing ni Sol na ibinigay sa kanya kanina. Ang munting papel na iyon, ang kanyang tanghing panangga laban sa kalupitan ng mga salita ni Yero. "Mr. San Jose, narito ako para sa Crown Jewel Project." Ang mahinahong sagot ni Luna, kahit nararamdaman niya ang bawat pintig na kanyang puso na tila gustong sumigaw ng katotohanan. "Hindi ko alam kung sino o tinutukoy ninyong babae, at wala akong interes na palitan siya sa inyong mga alaala. Ang tanging layunin ko ay ang maipakita ang ganda ng mga perlas mula sa Lamon Bay." Humarap si Hierro sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Luna ang init ng hininga nito. "Kung gayon, bakit mo ginagamit ang pabangong yon? Ang amoy ng sampagwita at dagat, yon ang amoy ni luwalhati." Sandaling natigilan si Luna. Isang pagkakamali. Ang sabon na ginawa ni Tia Rosita mula sa mga bulaklak sa paligid ng kanilang kubo ay may ganong amoy. Hindi niya akalain na matapos ang 5 taon, matatandaan pa rin ni Yero ang ganong kaliit na detalye. "Ito ang amoy na aking bayan, Mr. San Jose." Ang mabilis niyang palusot habang pilit na pinapanatili ang lamig sa kanyang boses. "Kung ito ay nagpapaalala sa inyo ng inyong nakaraan, marahil ay hindi pa kayo ganap na nakakalimot. Ngunit huwag ninyong ipasa sa akin ang inyong pagsisisi." Lumapit palalo si Yero. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. "Sino ka ba talaga, Luna Valeriano? Bakit sa bawat galaw mo, sa bawat pagtingin mo kay Sol, ay nakakakita ako ng isang multo?" Ito ang kanyang golden moment. Sa halip na umiwas, tinitigan ni Luna si Hierro ng diretso sa mga mata. Ang sakit na naramdaman niya noong gabing itinapon siya sa ulan ay muling nag-alab. Ngunit sa pagkakataong ito ay naging lakas. "Ang mga multo, Mr. San Jose, ay nananatili lamang kung meron silang hindi natapos na laban. Kung nakikita ninyo siya sa akin, baka dahil iyon ang ibinubulong ng inyong sariling konsensya. Baka dahil alam ninyong may kasalanan kayong hindi ninyo mapatawad sa inyong sarili." Napaurong si Hiro, tila tinamaan sa sinabi ni Luna. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mabigat. Tanging ang tunog ng hangin ang naririnig. Samantala, sa isang madilim na sulok ng isang tagong parking lot, nakikipagkita si Amara sa isang lalaking may takib ang muka. Si Dante. Iniabot ni Amara ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng ilang hibla ng buhok. "Gawin mo ang lahat, Dante." Ang madiing utos ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon.
Ibigay mo sa akin ang resulta sa lalong madaling panahon. Kung ang babaeng yon ay si Lualhati, kailangan malaman ko bago pa siya makagawa ng anumang hakbang. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Amara, sagot ni Dante sa kanyang paos na boses. Walang lihim na hindi nabubunyag sa akin. Ngunit paano kung siya nga ang babaeng yon? Anong gagawin natin? Isang malupit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Kung nabuhay siya sa dagat noon, sisiguraduhin kong lalamunin siya ng lupa ngayon. Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan ko. Habang nangyayari ito, bumalik si Luna sa kanyang tinutuluyan. Nadatna niya si Tia Rosita na nag-aayos ng mga gamit. Napansin ng matanda ang pamumutla ng kanyang alaga. Luna, iha, ano ang nangyari? Tanong ni Tia Rosita, puno ng pag-aalala. Naupo si Luna sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tia, nakikilala na nila ako. Si Yero, nararamdaman niya ako. At si Amara, alam kong may ginagawa siyang hakbang. Hinawakan ni Tia Rosita ang kamay ni Luna. Dapat na ba tayong bumalik sa Lamon Bay? Umiling si Luna. Hindi, Tia. Hindi ako pwedeng tumakas muli. Kung tatakas ako ngayon, habang buhay na kukunin ni Amara ang anak ko. Kailangan nating maging handa. Kailangan nating unahan ang kanilang mga hakbang. Binuksan ni Luna ang kanyang laptop at tiningnan ang mga dokumentong nakuha niya tungkol sa nakaraang transaksyon ng San Jose Corporation. May isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga lumang file ni Doña Imelda bago ito mamatay. Isang pangalan na tila may malaking kinalaman sa pagkakakilanlan ni Sol. Attorney Victorino? Bulong ni Luna. Sino ka ba sa buhay ni Doña Imelda? Ito ang dangling mystery na bumabagabag sa kanya. Bakit may mga lihim na pagbabayad ang matandang Donya sa isang abogado na wala naman sa payroll ng kumpanya? Kinabukasan, isang hindi inaasahang kaganapan ang niyanig ang opisina. Isang package ang dumating para kay Yero. Nang buksan niya ito sa harap ni na Amara at Luna na naroon para sa isang meeting, ang laman ay isang lumang kwintas ng perlas, ang kwintas na suot ni Lualhati noong gabing mawala siya. Cliffhanger. Nanlaki ang mga mata ni Yero habang hawak ang kwintas. Tumingin siya kay Luna pagkatapos ay kay Amara na tila nakakita ng isang sumpa. Saan galing ito? Tanong ni Yero. Ngunit sa ilalim ng kwintas, may isang maliit na papel na may nakasulat na dugo. Ang katotohanan ay hindi nalulunod. Sino ang nagpadala ng kwintas na yon? At paano ito mapupunta sa mga kamay ni Yero kung nasa ilalim ito ng dagat kasama ni Lualhati 5 taon na ang nakalilipas? Kahit anong tago mo sa ilalim ng bagong muka at bagong pangalan, sisiguraduhin kong sa impyerno ang balik mo, Lualhati. Ang bulong na iyon ni Amara ay tila lason na humahalo sa malamig na hangin ng opisina ni Yero. Nakatayo siya sa harap ng bintana, pinapanood ang kanyang sariling refleksyon na tila isang estranjero dahil sa tindi ng takot at poot na mababasa sa kanyang mga mata. Ang paglitaw ng kwintas ay hindi lamang isang babala. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Hero. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa mesa at ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa kanyang buhok. Ang lumang kwintas ng perlas ay nakalatag sa harap niya. Ang mga butiw nito ay tila mga matang nagmamasid. Nagpapaalala sa kanya ng bawat pang-akong binitawan niya kay Lualhati na kinalimutan niya sa isang iglap ng galit. Hero, kailangan nating mag-ingat, sabi ni Amara. Lumapit siya at hinawakan ang nanginginig na balikat ng lalaki. Ang babaeng iyon. Ang Luna na iyon ang nagpadala nito. Dinagamit niya ang alaala ng patay para sirain tayo, para makuha ang Crown Jewel Project. Ngunit paano niya nakuha ito, Amara? Ang paos na tanong ni Yero. Nasa leeg ito ni Lua nang mangyari ang aksidente. Paano ito nakarating dito?
Marahil ay ninakaw niya ito sa dalampasigan. O baka may kasabwat siya. Ang mabilis na palusot ni Amara. Huwag kang magpadala sa emosyon, Yero. Isipin mo si Sol. Isipin mo ang kaligtasan ng anak natin. Ang pagbanggit sa pangalan ni Sol ay tila isang malamig na tubig na gumising kay Yero. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay muling naging matigas. Tama ka. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Ipapatawag ko si Miss Valeriano para sa isang hapunan sa mansyon. Doon, dahan-dahan nating malalaman kung sino talaga siya. Hindi alam ni Yero na ito ang mismong pagkakataon na hinihintay ni Amara. Isang pagkakataon para sa isang desperadong hakbang. Kinabukasan, sa mansyon ng mga San Jose, ang kapaligiran ay tila may namumuuong bagyo. Inimbitahan ni Yero si Luna para sa isang impormal na pag-uusap tungkol sa proyekto. Dumating si Luna na suot ang isang simpleng puting blusa. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, nagbibigay sa kanya ng isang anyo ng inosenteng kagandahan na lalong nagpapakulo sa dugo ni Amara. Habang naghahanda ng hapunan, nakita ni Luna si Sol na naglalaro sa harden. Ang bata ay tila matamlay, ang kanyang mga pisngi ay maputla. Sol, ayos ka lang ba, anak? Ang mahinang tanong ni Luna habang lumalapit sa bata. Nakalimutan niya ang kanyang pagpapanggap sa sandaling makita ang kalagayan ng anak. Miss Luna, masakit po ang tiyan ko. Bulong ni Sol habang hawak-hawak ang kanyang maliit na tiyan. Ito ang kanyang golden moment. Lumuhod si Luna at hinawakan ang noo ni Sol. Mainit ito. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ni Luna ang kanyang panyo at pinunasan ang pawis sa noo ng bata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pag-aalala. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay gustong yakapin ang bata at ilayo sa lugar na iyon. Huwag kang mag-alala, Sol. Nandito si Miss Luna. Gagaling ka rin. Ngunit mula sa malayo, nakatingin si Amara. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hawak niya ang isang maliit na vial ng likido na itinago niya sa loob ng kanyang bulsa. Isang uri ng chemical na hindi nakamamatay, ngunit sapat na para magdulot ng matinding pagsusuka at panghihina sa isang bata. Yaya! Tawag ni Amara sa katulong. Dalhin mo itong gatas kay Sol. Siguraduhin mong mauubos niya bago maghapunan. Nang magsimula ang hapunan, ang tensyon sa pagitan nina Yero, Amara at Luna ay kasing talim na mga kutsilyong gamit nila. Pinag-uusapan nila ang mga perlas, ngunit ang bawat salita ay may nakatagong kahulugan. Miss Valeriano, mukhang napakalapit mo na sa anak ko sa loob ng maikling panahon. Puna ni Yero habang mataman na nakatingin kay Luna. Ang mga bata po ay madaling makaramdam kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa kanila, Mr. San Jose? Ang makahulugang sagot ni Luna. Ngunit bago pa man makasagot si Yero, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang narinig mula sa itaas. Sinundan ito ng isang mahaba at masakit na iyak mula sa silid ni Sol. Mabilis na tumakbo si Luna. Mas mabilis pa kay Yero at Amara. Nang marating nila ang silid, nakita nila si Sol na nakahiga sa sahig, namimilipit sa sakit at nagsusuka. Ang bata ay halos hindi na makahinga. Sol, anong nangyari sa'yo? Sigaw ni Yero habang binuhat ang bata. Si Miss Luna, ang nangiinig na turo ni Amara sa isang maliit na balot ng candy na nakalagay sa tabi ng kama ni Sol. Nakita ko siyang may ibinigay kay Sol kanina sa harden. Yero, nilaso niya ang anak natin. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Hindi totoo yan. Wala akong ibinigay sa kanya. Ngunit huli na. Nakita ni Luna ang galit na muling nag-aapoy sa mga mata ni Yero. Ang tiwalang dahan-dahang nabubuo sa pagitan nila ay gumuho sa isang iglap. Umalis ka dito.
Sigaw ni Yero kay Luna. Dadalhin namin si Sol sa ospital. At kung may mangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Habang isinusugod si Sol sa ospital, naiwan si Luna na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Alam niyang ito ay patibong. Alam niyang gagawin ni Amara ang lahat kahit saktan ang sarili nitong anak para lamang mapalayo siya. Cliffhanger. Habang umiiyak si Luna sa labas ng mansyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang boses ng matandang lalaki ang nagsalita. Isang boses na narinig na niya noon sa mga lumang recording ni Doña Imelda. Miss Valeriano, kung gusto mong maligtas ang anak mo at ang sarili mo, pumunta ka sa San Sebastian Church ngayon din. Hawak ko ang huling piraso ng katotohanan na hindi nakuha ni Amara. Sino ang misteryosong lalaking ito? At sapat ba ang huling piraso ng katotohanan para labanan ang masamang plano ni Amara habang ang buhay ni Sol ay nakataya sa ospital? Huwag kang lalapit sa kanya! Wala kang karapatang makita ang anak ko pagkatapos ng ginawa mo! Ang boses ni Hero ay umaling-aungaw sa malamig at malawak na pasilyo ng St. Jude Medical Center. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa pot, tila mga baga na handang tumupok sa kahit na sinong haharang sa kanya. Nakatayo si Luna sa tapat ng pintuan ng Pediatric Intensive Care Unit. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na salamin ng pinto, habang pinapanood ang maliit na katawan ni Sol na napaliligiran ng mga puting tubo at makinarya. Sa loob ng silid, ang tanghing maririnig ay ang mahina at tuloy-tuloy na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng bata. Bawat hininga ni Sol ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Ang muling paghampas ng alon ay naramdaman ni Luna nang makita niya ang mga pasa sa munting braso ng anak dahil sa mga itinusok na karayom. Ang sakit na naramdaman niya 5 taon na ang nakalilipas ay tila isang maliit na kurot lamang kumpara sa tindi ng hapdi na nararamdaman niya ngayon. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na paulit-ulit na ibinabagsak sa semento. Yero, nakikiusap ako. Hindi ko gagawin yon sa kanya. Ang basad na bulong ni Luna. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Binabasa ang kanyang maputlang pisngi. Kailangan niya ako. Nararamdaman ko yon. Kailangan ka niya? Para ano? Para tuluyan siyang saktan? Sumingit si Amara habang yakap-yakap ang braso ni Yero. Ang kanyang mga mata ay namumula rin sa pag-iyak, isang perpektong pagganap ng isang inang nagdadalamhati. Yero, itawag mo na ang pulis. I can't look at her face anymore. It's making me sick! Umalis ka na, Miss Valeriano, bago ko pa magawa ang bagay na pagsisihan ko habang buhay. Ang huling babala ni Hero bago ito pumasok sa loob ng silid ni Sol. Iniwan si Luna na mag-isa sa madilim na hallway. Nanginginig ang buong katawan ni Luna. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid ng anak ay tila isang pagtaksil sa sarili niyang dugo. Ngunit naalala niya ang tawag sa telepono. Ang misteryosong matanda. Kung gusto niyang iligtas si Sol, kailangan niyang malaman ang katotohanan na itinatago ni Amara. Dali-dali siyang nagtungo sa San Sebastian Church. Ang simbahan ay tahimik, tanging ang amoy ng insenso at ang mahinang liwanag ng mga kandila ang namamayani. Sa pinakahuling row ng mga upuan, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakayuko, tila malalim ang iniisip. Attorney Victorino? Ang tanong ni Luna. Ang kanyang boses ay tila isang hangin sa loob ng malawak na katedral. Lumingon ang matanda. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Luwalhati, alam kong darating ka. Patawarin mo ako, Iya. Patawarin mo ako kung huli na ang lahat. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Luna habang nauupo sa tabi nito. Si Doña Imelda.
Bago siya mamatay, binigyan niya ako ng isang huling atas. Isang misyon na dahil sa takot ko sa kapangyarihan ni Amara ay hindi ko nagampanan ng maayos, panimula ng abogado. Ang batang si Sol, hindi siya ampon duwalhati. At hindi siya kinuha sa kung saang orphanage lang? Nanlaki ang mga mata ni Luna. Ano po? Si Doña Imelda ang nag-utos na itago ang bata sa isang tubyante sa labas ng lalawigan pagkapanganak mo. Sinabihan niya si Yero na namatay ang bata sa aksidente at sinabihan ka naman niya na ang bata ay wala na. Ngunit matapos ang ilang buwan, dahil sa matinding pangungulila ni Yero, ginamit ni Doña Imelda si Amara para ipakilala ang isang batang ampon na kailangan ng tahanan. Iyon ay si Sol. Iyon ay ang sarili mong anak na ibinalik sa sarili niyang ama bilang isang estrangero. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang kidlat na tumama sa utak ni Luna. Ang kalupitan ni Doña Imelda ay walang hanggan. Ang pagtataksil ni Amara ay kasing lalim ng dagat. At mayroon pa, dagdag ni Attorney Victorino habang iniaabot ang isang maliit na recorder. Dito, maririnig mo ang huling pag-amin ni Doña Imelda tungkol sa ADN test na ginawa ni Amara noong 5 taon na ang nakalilipas. Amara manipulated the results to make Yero believe Sol wasn't his. Ito ang golden moment ni Luna, ang sandali na ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo. Ang galit na nararamdaman niya ay naging isang malamig at matalim na sandata. Ngunit ang kagalakan ay napalitan agad ng matinding kaba nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Miss Valeriano, si Tia Rosita ito. Bumalik ka dito. Nagkakagulo sa ICU. Sol is in critical condition. He needs a blood transfusion immediately, but he has a very rare blood type, Bombay phenotype. Walang stock ang hospital at hindi tugma ang dugo ni Yero o ni Amara. Ang puso ni Luna ay tila tumigil sa pantibok. Bombay phenotype. Iyon ang kanyang grupo ng dugo. Isang pambihirang katangian na namana sa kanya ni Sol. Mabilis na tumakbo si Luna palabas ng simbahan. Tila hinahabol ang sarili niyang hininga. Pagdating niya sa ospital, ang eksena ay punong-puno ng tensyon. Si Yero ay nakasandal sa pader, ang muka ay balot ng kawalan ng pag-asa. Si Amara naman ay nanginginig, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa takot na mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan. The patient is fading, sabi ng doktor. Ang boses ay puno ng pagmamadali. If we don't find a donor in the next 30 minutes, we will lose him. Gamitin niya ang dugo ko! I'll pay anything! Sigaw ni Yero, ang kanyang boses ay puno ng pait. Mr. San Jose, we already tested you. You are not a match. Neither is Miss Amara. Ang malungkot na sagot ng doktor. Humakbang si Luna sa gitna ng silid. Ang kanyang pagdating ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Yero, pagkatapos ay kay Amara. I am a match, ang deklara ni Luna. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad. Kunin ninyo ang dugo ko. Iligtas ninyo ang anak ko. Lumingon si Yero. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Paano mo nalaman? At bakit mo siya tinatawag na anak mo? Tumingin si Luna kay Amara na ngayon ay maputla pa sa bangkay. Dahil ang dugo ay hindi nagsisinungaling, Yero. Hindi katulad ng mga taong nasa paligid mo. Cliffhanger. Habang inihahanda si Luna para sa transfusion, pumasok ang isang nurse na may dalang isang envelope. Mr. San Jose, ang resulta ng DNA test na ipinagawa ni Miss Amara kanina ay dumating na rin. Kinuha ni Yero ang envelope habang si Luna ay nakahiga na sa tabi ni Sol. Ang karayom ay nakatusok na sa kanyang braso. Ang kanyang dugo ay dahan-dahang dumadaloy patungo sa munting katawan ng anak. Ang katotohanan
ay handa nang sumabog sa loob ng silid na iyon. Ano ang gagawin ni Yero kapag nabasa niya ang papel na hawak niya? 99% posibilidad ng pagiging mag-ina. Ang boses ni Hero ay parang isang bulong mula sa hukay. Halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga aparatong medikal sa loob ng silid. Ang papel na hawak niya ay nangangatog. Ang bawat letra ng resulta ng DNA ay tila mga buhay na uod na kumakain sa kanyang katinuan. Tumiin siya sa puting kama kung saan nakahiga si Luna. Ang kanyang muka ay kasing puti ng telang nakabalot sa kanya, habang ang pulang likido, ang kanyang dugo, ay dahan-dahang dumadaloy sa manipis na tubo patungo sa munting braso ni Sol. Hindi makapansalita si Hero. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging semento, mabigat at mahirap langhapin. Ang babaeng itinapon niya 5 taon na ang nakalilipas, ang babaeng pinaratangan niya ng kataksilan, ay narito ngayon. Ibinigay ang sariling buhay para sa batang tinawag niyang Ampon. Yero, darling, huwag kang maniwala dyan. Fake yan. Niloloko tayo ng ospital. Ang boses ni Amara ay matinis at puno ng desperasyon habang sinusubukang agawin ang papel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa takot. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natituklap. Ngunit hindi siya narinig ni Yero. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa magkadikit na mga kamay ni Luna at Sol. Ang munting daliri ng bata ay tila kusang humahaplos sa palad ni Luna, isang ugnayang hindi kailanman mapuputol ng anumang piraso ng papel o kasinungalingan. Ito ang golden moment na bumiyak sa puso ni Yero. Ang irony ng sitwasyon ay sumampal sa kanya ng mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Ang dugong tinanggihan niya noon, ang buhay na sinabi niyang hindi kanya, iyon pala ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanyang anak na yon. Lumayo ka sa akin, Amara. Ang malamig na utos ni Yero. Ang kanyang boses ay may dalang panganib na hindi pa naririnig ng kahit na sino. Hindi niya tinignan ang babaeng 5 taon niyang pinagkatiwalaan. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagkatao ay napupuno ng pagsisisi na tila isang malaking alon na lumulunod sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Hero sa gilid ng kama ni Luna. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Ang makapangyarihang Hero San Jose ay tila naging isang maliit na bata na nawawala at durog. Luwalhati, ang paos niyang tawag. Bahagyang iminulat ni Luna ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa panghihina. Ngunit nakita niya ang mukha ni Hero. Ang mukha ng lalaking minahal niya, naging kaaway niya at ngayon ay ama ng kanyang anak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang dugo, Yero, ang halos pabulong na sabi ni Luna. Ang dugo ay hindi marunong magsinungaling kahit ang puso mo ay naging bulag. Patawarin mo ako, Lua! Ang hikbi ni Yero habang dahan-dahang lumuluhod sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kabilang kamay ni Luna. Ang init nito ay tila isang sumpa sa kanyang nanlalamig na konsensya. Sa gitna ng dramang ito, ang pintuan ng silid ay marahas na bumukas. Pumasok ang isang nurse. Ang muka ay balot ng kaba. Mr. San Jose, may isang matandang pari sa labas na nagpipilit pumasok. Sabi niya, dala niya ang huling habilin ni Doña Imelda. Pumasok ang isang matandang lalaking may suot na sutana. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabanalan at pait. Si Father Anselmo. Hawak niya ang isang lumang sobre na may tatak ng pamilya San Jose. Tapusin na natin ang paghihirap na ito, sabi ng pari, habang nakatingin kay Amara na ngayon ay nakasandal na sa pader, tila isang hayop na wala ng matatakbuhan. Narito ang sulat na ibinigay sa akin ni Doña Imelda bago siya bawian ng buhay. Isang kumpisal na hindi ko na kayang itago pa sa ilalim ng katahimikan ng simbahan.
Binuksan ni Yero ang sobre sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila mga saksak sa kanyang dibdib. Inamin ni Doña Imelda ang lahat. Ang pagpapalit sa mga perlas, ang pagbabayad sa mga pekeng saksi, at ang pinakamasakit sa lahat, ang katotohanang siya at si Amara ang nagplano na nakawin ang sanggol mula kay Luna upang ibalik ito kay Hero bilang isang paraan ng pagkontrol. Ang bauto no itam ko Hero dadat din dingdiem. Ang bawat desisyon niya, ang bawat galit niya noon ay base sa isang malaking sining ng panlilinlang. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lamang biktima ng pagkakataon. Siya ay biktima ng sarili niyang asawa at pamilya. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang ako ng matandang yan. Ang sigaw ni Amara habang sinusubukang tumakas palabas ng silid. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, 2 pulis ang humarang sa kanya. Si Dante, ang kanyang tauhan, ay nahuli na at kumanta na sa presinto tungkol sa paglalason kay Sol. Amara Valeriano, you are under arrest for attempted murder and kidnapping. Ang malamig na sabi ng opisyal. Habang kinalakalad si Amara palabas, ang tanging maririnig ay ang kanyang mga sigaw ng pagtangi na dahan-dahang nawala sa dulo ng pasilyo. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid, tanging ang tunog ng makina ng puso ni Sol ang maririnig. Ang bata ay dahan-dahang nagkakaroon ng kulay sa kanyang mga pisngi. Ang dugo ni Luna ay nagtagumpay. Tiningnan ni Yero si Luna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang uri ng pag-asa na hindi niya alam kung karapat-dapat ba siyang maramdaman. Lua, ibabalik ko ang lahat. Ang pangalan mo, ang anak natin, ang buhay mo. Pangako. Ngunit si Luna ay pumikit muli. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang mga basag na perlasyero. Kahit pagdikitin mo pang muli, palaging may bakas ng lamat. Cliffhanger. Habang hawak ni Hero ang kamay ni Luna, biglang bumagal ang tunog ng heart monitor ni Sol. Ang mahaba at tuloy-tuloy na tunog ng beep ay umaling-anggaw sa buong silid. Code Blue! Code Blue! Ang sigaw ng nurse. Ang katawan ni Sol ay biglang nangisay. Nailigtas nga ba ng dugo ni Luna si Sol? O huli na ang lahat para sa munting anghel dahil sa lason ni Amara? Ang mahaba at matinis na tunog na nagmumula sa heart monitor ay tila isang huling hudyat ng kamatayan na bumabalot sa buong silid. Ang bawat segundo ay tila naging isang taon ng paghihirap. Nakita ni Yero ang pagpasok ng pangkat ng mga doktor at nurse. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pagmamadali at kaba. Marahas siyang naitulak palayo sa kama ni Sol, palayo sa kaisa-isang liwanag na natitira sa kanyang buhay. Charge to 200! Clear! Ang boses ng doktor ay nang inibabaw sa gitna ng kaguluhan. Ang katawan ni Sol ay bahagyang tumalon mula sa kama sa bawat pagkakataon na nilalapatan ito ng kuryente. Pinanood ito ni Hero nang may nangangatal na mga labi. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng maigpit sa kanyang dibdib. Tila ba sinusubukan niyang pigilan ang sarili niyang puso na huwag sumabog sa tindi ng sakit? Sol, anak, huwag mo iwan ang daddy. Ang nangiinig na bulong ni Hero. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa malamig na sahig ng ospital. Ito ang kanyang reckoning. Ang bawat kasalanan niya kay luwalhati, ang bawat pagkakataon na pinagbuhatan niya ito ng kamay at boses, ay muling nagbalik sa kanyang isipan na parang mga matatalim na kidlat. Sa kabilang kama, kahit na nanghihina dahil sa kinuhang dugo, pilit na bumabangon si Luna. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang anak. Sol, huwag kang susuko. Nandito ang nanay. Hindi kita iniwan. 5 taon akong naghintay para sa sandaling ito. Huwag mong hahayaan na maging huli na ang lahat. Ang boses ni Luna ay mahina,
ngunit puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila lumalampas sa mga pader na silid na iyon. Ang kanyang golden moment ay nangyari nang, sa gitna ng kanyang sariling panghihina, pilit niyang inabot ang munting kamay ni Sol na nakalaylay sa gilid ng kama. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit sa isang sandali ng pag-ita ng buhay at kamatayan. Isang himala ang tila nangyari sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang mahabang tunog ng monitor ay biglang naputol, napalitan ng isang mahina, ngunit regular na ritmo. Ang bawat beep ay tila isang awit ng muling pagsilang. "He's back! Mayroon na tayong rhythm!" Ang nakahingang malalim na sabi ng doktor habang pinupunasan ang pawis sa kanyang no. Napaiyak ng malakas si Hero. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pasasalamat. Lumapit siya sa kama ni Luna na ngayon ay nakapikit na ang mga mata dahil sa sobrang pagod. Ngunit may isang maliit na ngiti ng kapayapaan sa kanyang mga labi. Lumipas ang ilang oras ng katahimikan, ang silid ay naging payapa, tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang regular na hininga ni Sol ang maririnig. Nakaupo si Hero sa pagitan ng kama ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Tumingin siya kay Luna, ang babaeng itinuring niyang kalaban, ngunit siya palang tanging nagmahal sa kanya ng tunay. "Lua!" Ang mahinang tawag ni Hero nang makitang muling iminulat ni Luna ang kanyang mga mata. Ligtas na si Sol. Salamat. Salamat sa pagliligtas sa kanya. Tumingin si Luna kay Hero. Ang kanyang mga mata ay wala ng galit, ngunit wala pa ring kapatawaran. "Iniligtas ko siya dahil anak ko siya, Hero. Hindi dahil gusto kong magpasalamat ka sa akin. Alam ko na wala akong karapatang humingi ng anuman sa'yo," ang nakayukong sabi ni Hero. "Amara is in jail. Attorney Victorino has submitted all the evidence. Ang lahat ng kinuha namin sa'yo, ang pangalan mo, ang dignidad mo, ang anak mo, ibabalik ko ang lahat." "Mababawi mo ba ang 5 taon, Hero?" tanong ni Luna. Ang bawat salita ay may dalang pait. "Mababawi mo ba ang mga gabi na umiiyak ako sa dalampasigan habang iniisip ko kung bakit mo ako itinapon na parang basura? Mababawi mo ba ang mga unang salita ni Sol na hindi ko narinig? Ang mga unang hakbang niya na hindi ko nakita?" Hindi makasagot si Hero. Ang bawat tanong ni Luna ay isang katotohanang kailangan niyang harapin habang buhay. "Gusto kong makuha si Sol," ang matigas na deklara ni Luna. "Paglabas niya dito, kukunin ko siya at dadalhin sa Lamon Bay. Hindi mo na kami muling makikita." Nanlaki ang mga mata ni Hero. "Lua, please, huwag mong gawin yan. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mong maging ama ako sa kanya." "Naging ama ka na sa kanya sa loob ng 5 taon, Hero. At sa loob ng 5 taon na yon, hinayaan mo siyang lumaki sa piling ng babaeng pumatay sa alaala ko, at na yon ay muntik nang pumatay sa kanya." Ang malupit na paalala ni Luna. Ngunit bago pa man makasagot si Hero, isang mahinang boses ang narinig mula sa kama ni Sol. "Miss Luna?" ang tawag ni Sol. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumubukas. Mabilis na lumapit si Luna. "Nandito ang nanay, Sol. Nandito na ako." Tumingin ang bata kay Luna, pagkatapos ay kay Hero. "Daddy, bakit po umiiyak si Miss Luna? Sabi niya, siya ang nanay ko?" Cliffhanger. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Sol kay Hero, naghihintay ng kumpirmasyon. Habang si Hero ay nakatitig kay Luna, nakita niya sa mga mata nito ang babala na kung sasabihin niya ang totoo, wala nang balikan. Ngunit sa pintuan ng silid, isang hindi inaasahang panauhin ang dumating. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis, may dalang isang maliit na recorder mula sa selda ni Amara. "Mr. San Jose, kailangan ninyong marinig ito," sabi ng pulis. "May huling revelasyon si Amara bago siya tuluyang manahimik.
At tungkol ito sa gabi ng aksidente ni Miss Lualhati. Anong lihim ang itinatago ni Amara tungkol sa gabi ng aksidente na hindi pa alam ni na Luna at Yero? Hindi lang siya aksidente, Yero. Ako ang pumutol sa preno ng sasakyan niya. Ginusto ko siyang mamatay sa gabing yon. Ang boses ni Amara mula sa maliit na recorder ay tila isang malamig na bulong mula sa impyerno. Ang bawat salita ay tuyot, walang bakas ng pagsisisi, at puno ng malupit na pag-amin. Sa loob ng tahimik na silid sa ospital, ang bawat pantig ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Hiyero. Nabitawan ni Hiyero ang kanyang baso ng tubig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay umalingaw-ngaw. Ang mga piraso nito ay nagkalat gaya ng kanyang nawasak na pagkatao. Tumingin siya kay Luna, na ngayon ay nakayakap ng mahigpit kay Sol. Ang mga mata ni Luna ay nananatiling matatag, ngunit ang nanginginig niyang mga balikat ay nagpapakita ng tindi ng traumang muling binuhay ng katotohanan. Hindi ko alam. Lua, isinusumpa ko. Hindi ko alam na aabot siya sa ganon. Ang paos na sabi ni Yero. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ang kanyang mga tuhod ay muling naramdaman ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Hindi mo alam dahil pinili mong wag malaman, Yero. Ang malamig na sagot ni Luna. Pinili mong maniwala sa kanya dahil mas madaling isipin na ako ang masama kaysa harapin ang katotohanan na hindi mo ako kayang protektahan? Ito ang reckoning na matagal nang hinintay ng tadhana. Ang bawat kasinungalingan ni Amara mula sa pagpapalit ng mga perlas hanggang sa pagtatangkang pumatay ay dahan-dahang naglalatag ng isang madilim na landas patungo sa kanyang sariling pagkawasak. Ayon sa pulis, hindi na kinaya ni Amara ang pressure sa selda at nagsimulang ilabas ang lahat ng kanyang baho sa pag-asang mababawasan ang kanyang sentensya. Dinala na namin si Dante sa presinto, Mr. San Jose, dagdag ng pulis. Siya ang tumulong kay Amara sa gabing yon. Mayroon din kaming nakitang mga dokumento sa lumang safe ni Doña Imelda na nagpapatunay na binayaran nila ang mga saksi laban kay Miss Lualhati. Umarap si Hiyero kay Luna, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na tila isang malalim na sugat na hindi na maghihilom. Lua, ibibigay ko ang lahat. Ang kumpanya, ang mansyon, ang lahat ng yaman ng mga San Jose. Ibibigay ko sa'yo at kay Sol. I'll step down. Aalis ako kung iyon ang gusto mo. Basta mapatawad mo lang ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Luna. Yaman? Sa tingin mo ba ay yaman ang kailangan ko, Hiyero? Sa loob ng 5 taon, nabuhay ako sa amoy ng isda at alat ng dagat. Ngunit doon ko nahanap ang tunay na kapayapaan. Ang perlas ay hindi nabubuo sa ginto, Hiyero. Nabubuo ito sa loob ng isang sugat na pilit na pinaghihilom ng panahon. Ito ang golden moment ni Luna, isang sandali ng ganap na paglaya. Hindi na siya ang biktima na humihingi ng katarungan. Siya na ang hukom na nagbibigay ng hatol. Hinawakan niya ang munting kamay ni Sol na ngayon ay gising na at nakikinig sa kanilang usapan. Mami, aalis po ba tayo? Ang mahinang tanong ni Sol. Tumingin ang bata kay Hiyero. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Paano po si Daddy? Maiiwan po siya? Tumingin si Luna kay Hiyero. Nakita niya ang isang makapangyarihang lalaki na ngayon ay nagmakaawa sa paanan ng isang babaeng minsan niyang tinapon. Ang irony ay napakalinaw. Ngunit sa halip na gumanti, pinili ni Luna ang mas mataas na landas. Sol, ang daddy mo ay may kailangang ayusin sa kanyang sarili, sabi ni Luna sa bata habang hinahaplos ang buhok nito. At tayo, kailangan nating bumalik sa dagat. Doon tayo totoong nabibilang. Tumayo si Luna kahit na bahagya pa siyang nahihilo. Inayos niya ang mga gamit ni Sol. Ang bawat kilos niya ay puno ng pinalidad. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila isang pagbaklas sa bawat kadenang nagtali sa kanya sa pamilya.
San Jose, hihintayin kita, Lua. Ang huling hirit ni Hero habang nakatayo sa gitna ng silid, mag-isa at talunan. Kahit gaano katagal, kahit abutin ng habang buhay, I'll prove to you that I can be the man you deserved 5 years ago. Hindi lumingon si Luna. Lumabas siya ng silid kasama si Sol at si Tia. Rosita na naghihintay sa labas. Ang hangin sa labas ng ospital ay sariwa. Ang sikat ng araw ay marahang humahalik sa kanyang mukha. Sa loob ng selda, ipinakita sa balita si Amara na nagsisisigaw. Pilit na itinatang-i ang mga ebidensya habang kinaladkad patungo sa kanyang panibagong tahanan sa likod ng mga rehas. Ang hustisya ay hindi lamang mabilis. Ito ay malupit para sa mga nagtanim ng kasamaan. Cliffhanger. Habang paalis ang sasakyan ni Luna patungong Lamon Bay, isang itim na sasakyan ang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Hindi ito ang sasakyan ni Hero. Sa loob niyon, isang lalaking may hawak na lumang litrato ni Luna noong siya ay bata pa ang nakatingin sa kanya ng may halong pananabik. Sino ang lalaking ito? At ano ang kinalaman niya sa tunay na pinagmula ni Lualhati bago siya naging isang San Jose? Hindi lahat ng perlas ay kailangang isuot sa leeg ng isang reyna. Ang iba ay mas nagniningning kapag hinahayaan silang yakapin muli ng dagat. Ang boses ni Luna ay tila isang banayad na kanta habang nakatayo siya sa dulo ng kawayang pier ng Lamon Bay. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at sariwang tubig, isang amoy na 5 taon niyang itinuring na tahanan. Sa kanyang tabi, si Sol ay masayang pinapanood ang mga maliliit na isda na lumalangoy sa ilalim ng malinaw na tubig. Ang kulay sa mga pising-i ng bata ay bumalik na. Ang bawat tawa nito ay tila isang himig ng tagumpay laban sa kamatayan. Naramdaman ni Luna ang katahimikan ng puso na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ang bawat alon na humahampas sa mga kawayan ay tila naghuhugas sa bawat bakas ng sakit na iniwan ng Maynila. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may isang tanong na nananatiling nakabitin sa hangin. Sapat na ba ang distansya para makalimot? Ang katahimikan ay nabasag nang marinig ni Luna ang tunog ng mga yabag sa kawayan. Ang mabigat at siguradong mga hakbang na hindi kay Tia Rosita. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa dulo ng pier ang isang matandang lalaki na may matikas na tindig. Suot ang isang puting linen na polo. Siya ang lalaking sumusunod sa kanila mula pa sa ospital. Sa kanyang mga mata, nakita ni Luna ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagsisisi at pagkilala. Sino po kayo? Ang tanong ni Luna habang dahan-dahang inilalapit si Sol sa kanyang likuran. Ako si Teodoro Valeriano. Ang sagot ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. At ikaw? Lualhati? Ikaw ang anak ng kapatid kong si Armando. Ikaw ang nawawalang tagapagmana ng pamilya Valeriano. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Ang ultimate twist na ito ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng maaraw na langit. Ipinaliwanag ni Teodoro na noong bata pa siya, nawala ang kanyang ama sa isang aksidente at ang kanyang ina ay itinago siya para sa kaligtasan. Ang pamilyang San Jose ay matagal nang nakikipagkumpetensya sa mga Valeriano at si Doña Imelda ay alam ang lihim na ito kaya pinili niyang hamakin at itapon si Luna upang hindi mabawi ng mga Valeriano ang kanilang yaman. Hindi ka lang isang babaeng galing sa putikan, Lualhati, sabi ni Teodoro habang iniaabot ang isang lumang laket na may larawan ng kanyang mga magulang. Dugo ka ng mga taong nagtatag ng industriya ng perlas sa bansang ito. Narito ako para ibalik sa'yo ang lahat ng nararapat sa'yo. Ito ang golden moment ni Luna, ang malaman na ang kanyang dignidad ay hindi kailanman nakadepende sa pamilya San Jose. Ang bawat panghahamak ni Doña Imelda ay naging walang saysay sa harap ng katotohanan ito. Tumingin si Luna sa locket, pagkatapos ay sa dagat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi.
Ang gustisya ay hindi lamang dumating sa anyo ng rehas para kay Amara, kundi sa anyo ng katotohanan para sa kanyang pagkatao. Ngunit ang araw na yon ay hindi pa tapos. Sa dulo ng pier, isa pang sasakyan ang huminto. Bumaba si Yero. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang suot na mamahaling tuksido o dalang mga dokumento ng kumpanya. Suot niya ang simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang buhok ay gulo ng hangin at ang kanyang mga mata ay pulo ng pagpapakumbaba. Hindi siya lumapit ng mabilis. Nanatili siya sa distansya, naghihintay ng pahintulot. "Daddy!" Ang masayang sigaw ni Sol habang tumatakbo patungo kay Yero. Binuhat ni Yero ang bata, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling nakatuon kay Luna. "Hindi ako narito para kuhanin kayo, Lua. Narito ako para magtrabaho, kung papayagan mo." "Magtrabaho?" tanong ni Luna habang lumalapit ng dahan-dahan. "Sinuko ko na ang posisyon ko sa San Jose Corporation, ipinasa ko na ang pamamahala sa board at kay Attorney Victorino para sa kapakanan ni Sol," paliwanag ni Yero. "Gusto kong simulan ang buhay ko dito, sa putikan, sa alat, sa hirap. Gusto kong patunayan sa'yo na ang perlas na hinahanap ko ay hindi yung nasa crown jewel, kundi yung babaeng itinapon ko sa dagat." Ito ang Crucible of Redemption. Sa loob ng ilang linggo, pinanood ni Luna si Yero na tumutulong sa pag-ani ng mga talaba. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro pluma lang ang hawak ay nagkaroon ng mga kalyo. Ang dating makapangyarihang CEO ay natutong matulog sa ilalim ng bituin at kumain ng simpleng isda kasama ang mga manging-isda. Isang gabi, habang nakaupo sila sa buhanginan, habang ang apoy ay marahang sumasayaw sa gitna nila, ipinakita ni Luna kay Yero ang natapos niyang obra. Ang tibok ni Sol. Isang kuwintas ng pinakamagandang perlas na may kulay ng bukang liwayway. Ang bawat butil ay tila tumitibok sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Ito ang huling proyekto ko para sa Crown Jewel," sabi ni Luna. "Ngunit hindi ko ito ibebenta. Ito ay paalala na ang pinakamahalagang hiyas ay ang pusong marunong magpatawad." Dahan-dahang hinawakan ni Yero ang kamay ni Luna. Hindi ito isang marahas na paghawak, kundi isang pagtatanong. Ang init na kanilang mga balat ay nagtagpo sa gitna ng malamig na gabi. "Maari ko bang mahalin ang babaeng nasa harap ko ngayon? Hindi si luwalhati, hindi si Luna, kundi ang babaeng nakahanap ng sarili niyang ningning." Tumingin si Luna sa mga mata ni Yero. Nakita niya ang lalaking naging bahagi ng kanyang biyak na nakaraan. Ngunit nakita rin niya ang lalaking handang bumuo ng bagong kinabukasan. "Ang dagat ay may paraan ng pagbabalik ng mga bagay na kinuha nito, Yero," ang mahinahong sagot ni Luna. Ngunit ibinabalik niya ito ng may ibang anyo. Kung handa kang tanggapin ang bagong dagat na ito, marahil ay may pag-asa pa. Cliffhanger. Habang magkadikit ang kanilang mga nose sa ilalim ng mga bituin, isang maliit na tinig ang sumingit sa kanilang pag-itan. "Mommy! Daddy! Look!" Itinuro ni Sol ang langit, kung saan ang isang bulalakaw ay mabilis na dumaan. Ngunit sa dilim ng kalsada, patungo sa farm, isang hindi pamilyar na sasakyan ang muling huminto. Isang babaeng nakasuot ng itim na belo ang bumaba, hawak ang isang sulat na may selyo ng Vatican. Sino ang babaeng ito? At anong bagong lihim ang dala niya tungkol sa kasal ni Yero at Luna? Ang bawat sugat ay may sariling kwento ng paghilom, at ang bawat lamat sa isang perlas ay patunay lamang ng katatagan nito laban sa lupit ng dagat. Isang taon na ang lumipas mula nang ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahang napalitan ng liwanag ng katotohanan sa Lamon Bay. Ang misteryosong babaeng may suot na itim na belo noong gabing iyon ay hindi pala kaaway. Siya ay isang kinatawan mula sa matrimonial tribunal. Dala ang isang opisyal na dekreto mula sa Vatican. Dahil sa napatunay ang pandaraya,
manipulasyon at maling ebidensya na ginamit ni Doña Imelda at Amara, ang divorce na sa pilitang nilagdaan ni Lualhati ay idineklarang walang bisa sa mata ng Diyos at ng batas. Ang kanilang sumpaan ni Hierro sa harap ng altar ay nanatiling buo, tila isang angkla na hindi natangay ng kahit na anong unos. Ngayon, ang Lamon Bay ay hindi na lamang isang simpleng pearl farm. Sa ilalim ng pamumuno ni Lualhati Valeriano San Jose at sa tulong ng kanyang tiyuhin na si Teodoro, ito ay naging isang santuwaryo ng pag-asa. Dito, ang mga perlas ay hindi lamang inaani para sa yaman, kundi para sa paghilom ng mga pusong sugatan. Nakatayo si Lualhati sa harap ng salamin sa loob ng kanilang bagong bahay sa tabi ng dagat. Suot niya ang isang simpleng puting bestido at sa kanyang leeg ay nagniningning ang tibok ni Sol. Ang bawat butil nito ay tila humihinga, sumasabay sa banayad na tunog ng mga alon sa labas. "Mommy! Daddy! Come quickly! The first pearl of the season is here!" Ang masayang sigaw ni Sol mula sa dalampasigan. Ang bata ay lumaking masigla. Ang kanyang tawa ay ang pinakamahalagang musika sa loob ng tahanang yon. Lumapit si Hierro kay Lualhati, dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa hirap ng trabaho sa farm, ay mayroon ng banayad na haplos ng isang lalaking nahanap na ang kanyang tunay na hilaga. "Handa ka na ba, Lua?" Ang mahinang tanong ni Hierro, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pagmamahal. Tumingin si Lualhati sa refleksyon ni Hierro sa salamin. Nakita niya ang lalaking dumaan sa apoy ng pagsisisi upang muling maging karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na pangyayari. Ito ay isang mahaba at dahan-dahang paglalakbay. At sa bawat araw na lumilipas, ang mga lamat sa kanilang relasyon ay dahan-dahang pinupunan ng mga bagong alaala ng katapatan. "Handa na ako, Hierro," ang nakangiting sagot ni Lualhati. Lumabas silang magkahawak kamay patungo sa dalampasigan. Doon, naghihintay ang mga mangingisda at ang kanilang mga pamilya para sa taunang fiesta ng perlas. Si Tija Rosita ay abala sa pag-aayos ng mga pagkain. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kagalakan dahil sa kapayapaang namamayani sa paligid. Ito ang kanilang golden moment ng ganap na kapayapaan. Sa gitna ng pagdiriwang, kinuha ni Hierro ang kamay ni Lualhati at isinuot ang isang singsing, isang itim na perlas na napaliligiran ng maliliit na diamante. Para sa babaeng nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nahahawakan, kundi nararamdaman sa bawat tibok ng puso, bulong ni Hierro bago marahang halikan ang noo ng asawa. Ang bawto noitam ng nakaraan ay tuluyan ng humupa. Ang katarungan ay nakamit na. Si Amara ay nananatiling nasa likod ng mga rehas, nahaharap sa habambuhay na pag-iisa dahil sa kanyang sariling mga kasalanan. Ang pamilya San Jose ay muling nakatayo, hindi dahil sa kapangyarihan ng pera, kundi dahil sa lakas ng katotohanan. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan, magkatabing nakaupo sina Lualhati at Hierro sa buhanginan, habang si Sol ay masayang naglalaro sa tubig. Ang karagatan, na minsan ay naging saksi sa kanilang pagkawasak, ay siya na ngayong saksi sa kanilang muling pagsilang. Ang perlas ng kanilang pag-ibig ay dumaan sa pressure, sa dilim, at sa sakit. Ngunit ngayon, ito ay nagniningning ng may katatagang hinding-hindi na muling mababasag. Dahil ang pag-ibig na dumaan sa pagsubok ay ang pag-ibig na mananatili hanggang sa huling tibok ng panahon. At sa huling pagkakataon, ang dagat ay naging saksi sa isang kwentong hindi kailanman mabubura ng anumang agos. Mga minamahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling pahina ng ating paglalakbay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig sa bawat pintig ng puso ni Lualhati at Hierro mula simula hanggang sa wakas.
Ang inyong pananatili sa tabi ko sa bawat kabanata ay ang naging lakas ko upang tapusin ang obra na ito. Habang isinusurat ko ang kwentong ito, may mga sandaling tila tumitigil din ang aking sariling mundo. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang simula. Ang sandaling itinapon si luwalhati sa gitna ng unos habang hawak ang basag na pregnancy test. Ramdam ko ang bawat patak ng ulan at ang bawat hapdi ng pagkakaulila sa kanyang mga mata. Ang sakit ng isang inang itinatwa ang sariling dugo ay isang sugat na tila walang katapusan. At habang tinitipa ko ang mga salitang iyon, hindi ko rin mapigil ang maluha para sa lahat ng mga babaeng dumaranas ng katulad na kawalan ng katarungan. Ang kwentong ito ay hangos sa mga tunay na damdamin ng pagsasakripisyo na nakikita ko sa ating paligid, sa bawat ina, asawa at babaeng patuloy na bumabangon kahit paulit-ulit na dinurog ng mundo. Nais kong ipaalala sa inyo na bawat isa sa atin ay parang isang perlas. Maaring tayo ay mabaon sa putik ng pighati o masaktan ng matinding pressure ng buhay. Ngunit ang bawat lamat at bawat sugat ay bahagi ng ating tunay na ningning. Ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan. Ito ay ang pinakamataas na uri ng lakas na maaaring taglayin ng isang tao. Parang isang munting ilawan sa gitna ng pinakamadilim na gabi, ang pag-asa ay laging naroroon basta't marunong tayong tumingin sa tamang direksyon. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni luwalhati, kaya niyo rin bang patawarin at tanggapin muli ang taong naging dahilan ng inyong 5 taong pagdurusa? Karapat-dapat nga ba si Yero sa isang pangalawang pagkakataon matapos ang lahat ng kanyang pagkakamali? O sapat na ang katarungang nakamit ni Luna para sa kanyang sarili? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at opinyon tungkol sa naging wakas ng ating kwento. Iwanan lamang ang inyong mga komento sa ibaba dahil ang inyong mga tinig ay mahalagang bahagi ng sining na ito. Kung ang paglalakbay ni Luna at Sol ay nakapukaw sa inyong damdamin at nagbigay ng kahit munting inspirasyon, huwag po sanang kalimutang i-like ang videong ito at i-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pagsasakripisyo at pag-asa. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at pagpalainawa tayong lahat ng puong may kapal.